So, mga ate at kuya, medyo na-expect ko na rin in a way na may mga puting ahas na babaliktad. Siguro, baka piliin talaga ng first time kasi. Walang nakakaalam, di ba? Kung sino ang mga puting ahas. And siya yung kauna-unahang puting ahas na nabulgar. Kaya siguro namili na lang siya between Miss Maharlika and Queen Gasolita. Kasi si Queen Gasolita ang kanyang pinili. Malalagay po talaga sa panganib ang buhay ni puting ahas na bumaliktad, also known as si Sugarcane Designer. Yes. Sensya na sa mga hindi makasabay sa mga code names. Kaya dapat nakasubaybay talaga kayo dito sa channel natin. Pero magigets nyo naman yan eventually. O kaya magtanong kayo sa comment section kung sino yung mga tinutukoy natin, si Queen Gasolita, o sino yung designer na puting ahas. Ayoko siyang pangalanan kasi ino-honor ko yung pagiging magkauri namin, di ba? Tsaka wala naman siyang pinakitang masama sa akin nung kami magkasama sa Okada noon, nung kapanahon ng kampanyahan. Siya lang yung talaga hindi bumaliktad eh. Lahat kami nagsipagbaliktaran. Karamihan sa amin na nasa Okada noon na nagsama-sama para i-promote si Hello Kitty. Bumaliktad kasi nga na-disappoint kami eh. Right? Ang mga nandun naman kasi yung meet up ng mga vloggers and influencers kung sino-sino pang mga politiko sa Okada ay meet up po ng mga, alam nyo na, di ba? Yung mga may laman-laman naman. No, may ganito. Nagsama-sama kaming lahat. And ito nga pong si designer na puting ahas pala, na bumaliktad nga lang kay Miss Maharlika, ay hindi naman talaga siya involved sa political vlogging. Siya naman ay designer lang. And kaya siya napadikit nga dyan kay Queen Gasolita at saka kay Hello Kitty dahil nga fan siya or admirer siya admirer talaga. Or fan siya ni Madam Imelda pagdating sa Philippine fashion. Who doesn't like the Philippine fashion of, 'di ba? Or the fashion statement rather of Madam Imelda na kahit nasa abroad, kahit malamig ka, ba pupunta sa mga lugar na may mga winter season, nakasuot pa rin ng Filipiniana, ginaw na ginaw, just to represent the Philippine fashion. Diba? Dala-dala rin niya yung mga folk dancers natin, mga kundiman singers, pati yung pananamit para lang makita ng ibang bansa kasi iba din nakakapunta ng Pilipinas. Kung ano ang itsura ng ating kultura, ng ating arts, 'di ba? And fashion. So maraming tagahanga si Madam Imelda, including itong designer na napalapit na nga rin sa kay Hello Kitty at saka kay Queen Gasolita dahil kina Miss Maharlika. Kasi nabully nga yan nung sinabi niyang idolo niya si Madam Imelda sa pananamit. So ito pa lang si Akla ay maraming chino-chuchu. Sabi ko nga typical na ugali ng mga akla ang maganto, madaldal. And may mga akla kasi talaga na hindi marunong magpigil ng kanilang alam. Parang walang tuldok nga sa sarili. Parang wala, dire-diretso din. Sasabihin sa'yo, Neng, huwag mo sabihin doon sa iba. Sinabi rin. Sinabi na nga huwag sabihin. Chuchu, maraming aklang ganyan. Hindi ko naman di ba, binababa yung reputasyon ng mga kabaro ko. Pero maraming ganyan nga, even my friends, na ako na nga lang ang nagsasabi na, huwag kayong ganyan. Kasi ikakapahamak nyo yung pagiging chuchu nyo. So, first time po kasi na may puting ahas na na-reveal. Kaya siguro, kakasuhan niya si Miss Maharlika. Dahil kailangan niyang piliin si Queen Gasolita. Mas mapanganib kung si Miss Maharlika piliin niya. Kasi baka resbakan siya ni Queen Gasolita at ng kung sino-sinong mga chinucho niya. Again po, first time na na-reveal kung sino ang puting ahas or isa sa mga puting ahas. Yan pa lang si Aklang Designer. Kasi nga ka-close ni Miss Maharlika, parang nga sila magkapatid. And syempre, di ba, nasa government ngayon si Akla, si Sugarcane Designer. So marami siyang nakikita sa loob. Kasi nga nagde-design siya ng mga damit ng mga empleyado ng gobyerno, di ba? And even yung mag-asawa, si Gasolita at si Hello Kitty. At pati nga si Taning, nagpa-design sa kanya ng barong Tagalog. And then, nachuchu pala niya, sa akin magpapagawa yan. Hindi naman natuloy ang appointment. Kaya nalaman ng marami na si Taning pala ay nagre-ready talaga na ma-appoint. Ang ending, hindi naman in-appoint, tinapo na lang sa abroad. Yan mo na Taning, ikaw na may mayaman na. But, isa sa mga risky na mga chinucho ni Akla at papanoorin po natin kay Miss Maharlika
ay ang mga nagpupulburon. Ngayon ang gawin mo, well, baka kaya niya kakasuhan si Miss Maharlika ni Puting Ahas na bumaliktad, ay para 'di ba, sabihin na nagsisinungaling si Miss Maharlika. Ganito kasi ang tono ngayon ng ibang mga nagki-criticize kay Miss Maharlika, na siya ay fake news peddler. Na lahat ng naririnig niyo yan sa ibang mga vloggers. Magtaka na kayo sa mga vloggers na ang content ay kaming mga nagki-criticize, lalo na si Miss Maharlika at saka si Sass. Lalong-lalo na of all, 'di ba, si Miss Maharlika. Kapag ang topic ng mga vlogger ay kapwa nila vlogger na kritiko ngayon ng administrasyon ni Hello Kitty, magtaka na kayo. Kung totoong matino yung iniidolo ninyong political vlogger, ang dapat nilang i-vlog ay ang mga current events, mga proyekto ni Hello Kitty, ganon. Sang-ayon ba sila o hindi? Maybe mga batas sa Pilipinas, mga, di ba, mga current events, mga recent na nangyayari. Aba, ang content kasi ng ibang mga vloggers ngayon ay kaming mga bumabatikos. Particularly Miss Maharlika. Magtaka na kayo, baka mamaya inuutusan pala yan. Anyway, talagang kinukuyog nga si Miss Maharlika, no? And ang pinakamagandang ang gawin ni designer dyan na Puting Ahas pala, na bumaliktad na ngayon, ay magsampa ng kaso para palabasin na sinungaling si Miss Maharlika. Na lahat ng sinasabi niya ay fake news. Pwede kasi niya sabihin, hindi ako puting ahas, sinungaling ka, ba't mo sinasabing puting ahas ako? Hindi ko sinabing si Taning ay nagpa-design sa akin ng barong Tagalog or ng barong. Wala akong sinabing ganyan. Nga alam mo yung mga screenshots. Teka, tingnan nga natin itong mga posts. Oh. Anyway, sabi dito, so lumalabas na ang isa sa puting ahas turned Judas Hestas na ahas ni Hitad alias Mother Dragon, si aklang designer pala. Paktay ka kay Medusa, akla, lagot ka, sabi ni Yucha. Again po, first time na na-reveal na kung sino ang puting ahas. Kaya instead na manganib ang buhay ni designer, bumaliktad na lang siya kay Miss Maharlika. Although masakit yun kay Miss Maharlika, that's the wisest thing na magagawa ni Puting Ahas na designer. To save himself. Kasi peligroso, katrayduran ang ginagawa niya kay Gasolite. And take note, meron siyang sinabihan ng nagpupulburo na, pero bago yan, ito pa, Aroy, may pangalan. Ayan, December, ito yung parang, kumbaga, sinuportahan ni Pebbles, kay Pebbles kasi na-post to yung claim ni Miss Maharlika na yung greetings ay hindi nitong 2023, kundi noong 2022 pa at napilitan lang si Miss Maharlika doon. Although ayaw niya kasi nga pinaparinggan na niya si Jubaing Jahas noon. Kaya lang sabi para magbati-bati na ay napilit siya nitong designer na magbigay ng Christmas message para magkaayos na ang lahat. So binilugan ni Pebbles, ayan kita nyo, December 5th, 2022, Nak, mother, may padala sa'yo si Ate Maharlika kasi nga galing siya sa US. Ayan, address to mother, ganyan. So that was last year. Nung pumunta kasi si designer sa US, kaya siya may pasalubong para kay Pebbles, doon ni-record yung video na pinakita naman ni Miss Maharlika. Now, sino ang tinutukoy ni designer na Puting Ahas na nagpupulvoron? Delikado ka, well, I feel bad. Hindi ko mabatikos din ng malala si designer kasi nga, delikado talaga siya sa mga pinagchuchuchuchu niya. 'Di ba? So eto po, sino yung tinatawag niyang nagpupulvoron? Kung napanood niyo to kanina, ay di alam niyo na. Pero let's listen again. Diba? November and December, yung picture nga ng 2022. Tapos, inuutusan mo ko, okay? Nakausapin si Alice Eduardo na ako ang kumausap na tayo, isinasama mo ako sa business mo dito sa Los Angeles, na magtayo ng boutique. Okay? Sa madaling sabi, gusto ni Avel na utuin ko si Alice Eduardo na mamuhunan sa boutique sa shop, boutique para sa kanya at ako daw ang mag-manager. Sabi ko, that's not my line of business. Diba? Sabi ko, ikaw na lang, ganyan-ganyan. So, inuuto mo ko. Parang, ang sa akin lang, gusto mo pala makipag-business kay Alice. Bakit hindi ka gumawa ng letter of intent, proposal, business proposal, na mag-business partner kayo? Diba? Tinimpi ko lang yon, tinago ko lang kasi kaibigan kita.
'Di ba? Hindi ko rin sinabi kay Alice Eduardo yun. Ngayon alam niya na. Para niyo lang malaman kung anong klaseng tao ka, Abel. Dapat hindi ko natulongkatin kasi madadrag yung pangalan ni Miss Alice. But for the fairness, for my side, kasi gusto niyo akong babuyin ni Lisa sa pagpapakalat ng video na predated. Ito ang bigay ko sa'yo, itong magupit. Kasuhan mo ako, sige. Pagbuhulin ko kayong dalawa, magsama kayo ni Lisa Ahas. Okay, so inutusan mo ko, kinukulit mo ko, nakausapin si Alice na mamuhunan, ginagamit mo ko. Sabi ko sa iyo, ikaw na lang, sabi ko ng ganun, ikaw na lang, Abel, sabi ko, dito mo man kakilala yan. At hindi ko personality yun. Imagine mo, kakilala pa lang sa akin ng tao. Tapos bigla sasabihin ko sa kanya, Miss Alice, baka naman pwede tayo magnegosyo. Parang ganun. Tapos pumunta pa tayo sa isang party. Okay, may pinuntahan tayong bahay na nag-party tayo, tumawag. Matatandaan to ni Miss Alice. Okay, tinawagan kami ni Miss Alice Eduardo. You know what, ito ang masasabi ko. Alice Eduardo is a very nice person. Isa siya sa pinaka-nice person in the world na na-meet ko sa mundo ng showbiz, not showbiz, ng business and politika. Pinaakyat niya ako sa bahay niya, kinuwento niya yung lola niya. Doon ako na very emotional ako. Tapos how come na sisirain mo yung taong ito? Na tinanggap ka sa bahay niya, you know? Paglabas pa lang natin, magsisira-sira ka na, giatay. You know what I mean? Tapos yun nga, going back, nasa isang bahay tayo, tumawag si Alice Eduardo. I'm not sure, sa'yo yata siya tumawag o sa akin. I forgot I think sa kanya kasi Philippine line. 'Di ba? Nag-uusap tayo doon. May mga taong naka-witness doon. Sandali lang, may commercial! Tapos anong ginawa mo? Kinaray-karay mo ako sa likod ng bahay na pinuntahan natin. Tapos sinisenyasan mo ako na i-push ko na yung magtayo ng butik dito sa Los Angeles o dito sa California. Sinunod ba kita? Hindi. Kasi ang kapal naman ng mukha ko na sasabihin kay Eduardo na, uy, Miss Alice, baka naman mag-business partner tayo. Mga ganyan. Di ba? Wala akong ganyang, kahit na, for sure, Miss Alice will not gonna, say something about this in public, definitely. Knowing her personality, tahimik naman yan, di ba? Pero yun ang gusto mong ipagawa. At sabi ko nga, yung mga somehow, nabudol mo rin ako. Kasi may mga tao minsan na gusto makipag-meet up sa akin, di ba? Ang dami mo na kaagad sinasabi, ay, wag yan ate kasi ganito yan, ganyan, pulboroni. Kahit na si Lagdameo, di ba? Ikaw rin nagsasabi na nagpupulburon yan. Isa ka na nagsasabi nagpupulburon. So, hindi si Alice Eduardo yung nagpupulburon, mga adat kuya, kundi si Lagdameo. Sino ba si Lagdameo? Yun ay appointee ni, malamang ni Kasulita, hindi ni Hello Kitty. Siya yung jowa ng artista, di ba? Tama ba? Siya yung SAP, right? Special Assistant to the President. Paki-correct pa ako kung mali yung pagkakaalala ko. Siya yung jowa ni Bukang Liwayway. Right? Tama ba? Si Bukang Liwayway. Si Lagdameo. Siya yata yung tinatawag ni Miss Marica na si Dark Choco. Tapos yung chuchu pala ni Puting Ahas na designer na nagpupulvuron yun. So, ang mga tao nakapalibot talaga, yun ang nakakalungkot mga adat kuya. Ang mga tao nakapalibot kay Hello Kitty ay kaklase nila sa Goldilocks. Kasi hindi ka nga daw pwede mapasama sa circles of friends kung wala ka rin ganong ganap. Kasi kung malinis ka, wala silang magagamit na pambato sa'yo. Dapat pare-pareho kayong madudungis ng baby powder. My God! Delikado yung ginagawa mo, kapatid na designer na sugarcane turned puting ahas na bumaliktad. Ang dami mo palang chinuchucho. Even Alice Eduardo. Ang chika niya kay Alice ay hindi lang yung kinukulit about the business proposal, kundi dahil ang yaman daw ni Alice, well, marami naman ang nakakaalam na niyan or at least
nakarinig na ng ganyang chika, kapatid na sugarcane, na ang yaman ni Alice ay galing sa, monkey something. Galing sa hindi maganda. Oh, pero malaki ang negosyo ni Alice, 'di ba? Siya yung parang contractor ng mga, yan katulad yung Mall of Asia na yan, City of Dreams, yung mga negosyo yung mga malalaking mga infra. Si kay Alice Eduardo, napakayaman yun. Ate ni Small Laute. Oh, anyway. So, ginagalang ni Miss Marlica si Alice kasi daw mabait naman niya, wala namang pinakitang hindi maganda sa kanya. Billionaire, mayamang babae, 'di ba? And nandun din yan nung inauguration ni na malapit sa amin nung inauguration noon ni Hello Kitty. Nasa unahan lang namin yan sina Alice Eduardo, sina Small at saka sina Miss Maharlika, nasa likuran nila kami. So, kaya sila nagkakilala, si Miss Maharlika at saka si Alice Eduardo and Small lang. Si Small kasi kilalang kilala na ngayon. Si Alice nasa business sector yan eh. Pero si Small Laudi kasi vlogger na yan, di ba? Mga 2 million na yata yung followers. So, madaling matandaan at makilala. Yan, kaaway din ni Gretchen yata Barreto si Small. Marami naman talagang chika about Alice. Even yung ni-reveal, naalala yung may ni-reveal dati si Miss Gretchen na nakikiusap kay Chris na wag na nagawa ng paraan na liitan yung binabayarang buwis. Panahon na yung kapatid ni Chris pa yung presidente. That was yung tinutukoy ni Miss Gretchen. That's Alice. Anyway, maraming chucho about Alice, pero wag mong itawid, lalo't wala kang pruweba. Itong si Puting Ahas kasi, kung sino-sino ang chinuchucho. Ayun nga, pati yung Polvoronic pala, na asawa rin ng artista, ay si ano rin ang chumichika. Nakita kaya ni designer? Or nakasama kaya nila? What? Paano niya naitatawid kay Miss Maharlika na Polvoronic din yung binanggit na Alabdameo? Oh my God! Well, I feel bad mga ate at kuya. No? Hindi ako galit sa'yo kapatid, baka ma-misinterpret mo ko. I feel bad na na-reveal ka eh. Na bulgar na ikaw ay isa sa mga puting ahas. I mean, pwede mo namang i-claim na hindi ka ahas or well, maputi maputi yan si designer. Talagang putis porcelana yan. Hindi kaya mukhang Pilipino, mukhang Chinese yan eh. Chinitong-chinito, tapos ang balat, ang puti. Mas maputi pa sa prinsesa nyo yan. Magmumukha akong kutis by hug kapag katabi ko yan. Magmumukha akong dugyot, maputi talaga siya. So, well, ang code name lang naman yan, kapatid na designer. Code name lang naman ni Miss Marlica yung puting ahas. Ibig sabihin, kayo, actually maganda ang reputasyon ng puting ahas. 'Di ba? Kayo yung nagbubulgar ng mga nakikita nyo, like nung nalaman mo na, well, ikaw sa'yo nga nagpa-design ng barong. Di naman naisuot, 'di ba? Maganda actually ang tingin ng taong bayan sa mga puting ahas. Kasi ginagawa nyo na iitawid kay Queen Bolchaquera ang inyong nalalaman para malaman din ng taong bayan through Queen Bolchaquera or through Miss Maharlika na hindi maganda ang ginagawa ng nasa gobyerno at ng kanilang mga alipores. Just like, you know. Kaya lang, ikaw ang kauna-unahang puting ahas na na-reveal ang identity. So, naiintindihan ko kung bakit sasampahan mo ng kaso si Miss Maharlika to protect yourself. And syempre, kung papipiliin ka kay Miss Maharlika at kay Queen B or kay Queen Gasolita, kay Queen Gasolita ka pupunta. That's the wisest decision that you could ever do ngayong peligroso na na-reveal ang iyong identity. Unfortunately, mawawala na ng tiwala sa iyo si Queen B unless susunod ka sa mga utos niya. So, walang choice, no? Kakaawa din naman si designer. Wala siyang choice kundi sumunod na yun. Kasi parang hawak ka sa liig. Either matanggal sa iyo yung mga kontrata mo sa pagde-design at pagtatahi, 'di ba? Or tuloy-tuloy pa rin pero sumunod ka sa utos ni Queen B or ni Queen Gasolita, sumunod ka na lang. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagkakaibigan niyo ni Queen Bolchaquera. Agree ba kayo sa akin mga ate at kuya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.